Take away. A genius man. Grabe, na? Grabe. Gusto ko yung, actually dun sa 19 na yon, ang hindi applicable sa atin yung number 18. Kasi wala tayong 1031 exchange dito. Kaya isa yan sa reason kung bakit iniisip namin ni Orly na ano eh. I'm not sure if the one that we formed here, pero kasi specific yun sa Jefferson. So we're gonna form an LLC so we can invest in the US. Kasama ng mga anak ko dun. Kasi nag-uusap na kami about investing in the United States. Kasi hanggang 2026, imagine niyo, nagsisimula pa lang tayo sa 2025. 2026, ang daming magmamature na loans sa mga apartment complex sa US. Actually, meron na akong result dun sa pinadala na ng taga sa Regina. Is the Regina yung financials niya? Teka, hatin mo pala. Pupunta na po ba tayo? Ang dami palang madami palang balita si Sister Mel eh. Let's go! ito ang isa sa gusto ko. Hindi ko alam hindi ko alam kung ito ay for sale, pero pinakausap ko yung ating this one. This is Garden Towers. Tinakausap ko yung ating landlord, yung caretaker, kasi katabi nito yung isang maliit na building. Sabi niya hindi daw niya kilala kung sino yung caretaker dito or kung sino yung, pero K4 properties to eh. Minsan kasi ang sistema ng mga sellers pagdating sa ganitong klaseng investment, kahit hindi nila yan for sale, kapag nagkaroon ka ng chance na makausap sila or mabigyan mo sila ng idea about the value, kung magiging interesado sila, they'll deal with you. Ganun yan. So ito yung gusto kasi malapit siya dun sa 690, then Jefferson. Isa sa another goal yan, sis. Yeah, diba? Pero itong ipapakita ko na isa, ito yung pinadala sa akin kanina lang. Ito yung sa Regina na pinag-usapan natin last Thursday. Tama ba? Last Thursday natin ito nakita. Mm-hmm. Yeah, Thursday. Mm-hmm. So 160 units, ang kanyang income is 3.1 a year. Yeah, 3.1 in a year. Ngayon, meron siyang of course expenses. So ang pinaka-neto niya is 1.9. So 2 million. Kaya ito yung natutunan natin. So dahil meron siyang 2 million na rent, ang cap rate niya is 4.97. That's where they get yung price na 40 million. Now, marami akong questions dun sa broker na hindi pa niya ako sinasagot. I will probably update you on that. Pero based on the numbers, if the number is real and the vacancy is true, kasi sa 160, 156 ang occupied. I like that. Wow. Ilan po? 156. So, ibig sabihin, meron lang apat na vacancies. And I have the lists of people na nakatira doon. Nakalagay yun sa rent rolls nila. 97%. Ang dami pa lang nagre-rent doon. Ano, Mel? Yeah. So, I like it. I like the numbers. I like yung Number of units. number of units. So, kung titingnan mo yung numbers niya, pasado siya eh. Now, meron lang akong questions na kailangang masagot ng broker ng tama para pumunta ako ng Regina. Diba? My goodness. Susama ko si Brian. Sana tignan natin. Mega fly na. Mega fly. Diba? Ang kailangan nating i-raise na funds dito, 10 million. 10 million. Wow. Kaya ni Brian yan. Tig-1 million. Tig-1 million tayo. Saan tayo makuha nun? I know, right? Uy, kung 10 tayo, tapos meron tayong 10 friends na talagang will gonna connect with us, that's where our 10 million is. Diba? Okay. So, manganganak tayo. Manganganak tayo. 10. 1:10. O, diba? Pwede. Nakakatuwa lang kasi diba, ang natutunan ko kasi kay Uncle, how would you, yun yung question ni Sister Verna eh. I think si Sister ay busy na yun. But anyways, sabi niya, how can you eat an elephant? Diba? One bite at a time. So,
Pag nag-isip ka ng ganitong kalaking numbers, ang maganda kasi sa 10x, kung maraming zero, babawasan mo lang siya ng zero and then you put 10 on it. So, 10 million, nanggaling na tayo sa 1 million. So, ibig sabihin, ito 10x lang natin yung ating tinanggal. Kaya pala 10x. 10x. Ang dali di ba? Okay. I can find another 10. Parang ganon. 10. So, 10. So, but anyways, natutuwa lang akong pag-aralan ng numbers. Ngayon lang to pinadala, kaya hindi ko pa siya talaga na-scroll lahat. Ang importante lang sa aking makita is what's their NOI, vacancy rate nila, and then ano yung kanilang cap rate. And then, ang isa pa kasing titingnan natin dito is yung price per unit. So, yung price per unit dun sa area, i-compare natin siya sa presyo ng mga bahay doon. So, ngayon, ang lumalabas na price per unit dito is 5,251. Based on what I knew from Regina, in the single family, 400,000 ang average nila doon. Alam niyo ba dito sa atin, sa Winnipeg, kung magkano na ang average price ng house? 450,000 na tayo. Tumataas na talaga. 3 bedrooms, 2 bathrooms yun. Nasa 450,000 na tayo. So, ang Regina or ang Saskatchewan ay naging mas aggressive kaysa sa Manitoba. Kaya mas matataas ang presyo ng bahay doon. Now, yung 200, kaya kung itong per unit na to, na 251, makikita natin na yung property is really located at a prime location. Hindi siya excluded or parang ang layo pala. Da-drive pa pala ng malayo towards doon sa Kabihasnan or something. Pag malapit siya sa ang tawag niya, downtown, sa area na yung community na malapit sa school, kasi pinipictures niya dito sa kanyang brochure, yung nakita natin last time, malapit siya sa university, di ba? So yun yung pag na-confirm natin yung location niya doon, then lalo talaga that's a good factor. Dito. Yeah, lalo talaga tayo mag-iisip dito. Kausap ko dito yung nila, SBP ng ano pangalan ng kanilang kumpanya? Pangalan ng company nila. Yung brokerage na yun, IPP, yeah, Institutional Property Advisors. IPA. MMI. So, yun yung update natin dito. I'll explore more on this, especially kapag nag-respond sa akin yung kausap ko na tungkol dito sa mga information na kailangan ko pang malaman. So, okay, nauna yung syempre kasi ito yung excited akong i-share dahil ngayon lang dumating. Makikinig tayo. Ang ganda-ganda ng topic na pinakinggan ko sa kanina. Kasi I'm studying the multifamily investing, di ba? Share you this video. Oo. 8 minutes lang siya. Napakagandang video natin. Ang topic dito is 19 reasons apartments are the best deals. Yan yung kanyang discussion. Naririnig niyo? Well, sounds, yes. So let me share with you a number There you go. Yeah. I think There are the best deals in the marketplace right now. Why your money and your family's money should be invested in apartments. Now that you're clear on qualifying real estate investments, let's round up the reasons, my top reasons, why I believe these are the best deals anywhere in the world, and why I have so much of my network, personal money, invested in real estate. Number one, demographic studies show that an increasing trend is to renting, not owning. Home ownership has hit the lowest levels in over 40 years, while car leasing is at the highest levels. Why do I compare renting to car leasing? Because there's a tendency in the marketplace right now to use, not own. Natin to tandaan nyo to kasi majority ng questions na tinatanong sa amin ngayon pa nag-share ng information is bakit apartments? Why is it this? Bakit doon kayo nakafocus ng investment ang dami namang real estate investments na available, which is true.
So this is ito yung 19 na reasons if you have notes to jot it down kasi it's really important. Okay. This could be affected by baby boomers who have already owned homes over it, not necessary to own a home anymore. There's only 80 million of them. And then another 75 million millennials that have zero interest in ownership, but want to use where they live, use what they drive. Okay, number two, the aging baby boomer generation is more likely to move into assisted living in the years to come than they are to buy a house. Many of my real estate investments today are being set up in areas where we believe there will be assisted living and the need for assisted living housing in those markets. Three, I brought up millennials. They're starting families later than any other generation has, and in doing so are delaying a home purchase. The end result, I got to rent the apartment now. Number four, affordability of home ownership continues to be out of reach for most Americans. This is one of the biggest reasons people not owning. Down payment demands have increased. People are renting, not owning. Down payment demands have increased astronomically, and even if you could save more money owning over renting, many people don't qualify due to low credit scores caused by the 2008 devastation. Number five, in 2008, millions of homeowners walked away from their properties, leaving behind the American dream of home ownership. It was ripped off the psyche of the American homeowner, where people realized, millions of people realized, man, this is not a dream, this is a nightmare. I can't sell it, I can't get rid of it, and I'm upside down, or what they called underwater. Number six, we are currently, I believe, in the midst of a flat wage epidemic. 26 years of flat wages nationwide, despite obvious inflation and cost of living increases, yet the average person working in America today has not seen a significant job wage increase in years. We see those wages flat. What does that do? That puts pressure on my ability to feel good about where I'm at financially, so that I could actually make an investment if a house is an investment in a home. Number seven, countless people, by the way, let me just say on this number six, I believe this will continue to happen despite low unemployment. And what happens when we go back into higher unemployment in the future? Number seven, countless people prefer a 10-month lease over a 30-year commitment. By the way, if you're looking for a safe place to live, secure, with a swimming pool, nice amenities, security, a place to watch a movie, you want to sign for 30 years? Would you buy a house? Would you buy a car and sign a 30-year lease? Would you want a job, the same job for 30 years? Most people would not, okay? So most people prefer a 10-month lease today over a 30-year commitment. Number eight, more industries are being disrupted with new technology today, making jobs less secure and people less likely to take the home ownership plunge. This will continue to go into hyper mode with more and more disruption and more uncertainty. Number nine, automation is replacing higher paying jobs. Automation is also replacing lower paying jobs that provide income needed for home ownership. Watch Burger King and McDonald's when they robot. Loss of jobs. Number 10, rental properties have outperformed every other group of investments, including stocks, bonds, and cash for the last 30 years. When other people start finding out about this, when the stock market crashes 9,000 points, more and more money will move into multifamily as an investment. Number 11, almost every city in America today suffers from a shortage of affordable $800 to $1,500 a month housing. Almost every country in the United States of America suffers from a shortage of affordable housing. Number 12, new housing. New housing cannot be built affordably today, which puts continued pressure on rent and puts a landlord like you and myself in a position to gradually raise rents where we offer better service. Number 13, unlike stocks, bonds, ETFs, mutual funds, the bank lends real estate investors on their investments. Up to 65, 75%, sometimes 80% of the purchase can be funded. This immediately gives you, as a buyer, serious leverage, a multiplier. Think about it. The bank won't even lend you money to buy stocks and bonds, not even their own stock, but they will lend you money to buy an apartment building. Number 14, with smart investing, apartments can provide positive and consistent monthly cash flow. Warren Buffett says, look, if you don't invest your money, you'll end up dying at a job just for money.
Okay, apartments provide you with positive cash flow on a monthly basis that you can depend on. Number 15, apartment incomes. Less expenses should provide with enough income to pay your debt down. This is a major reason to do this. Unlike a home, when you take a mortgage out on a home, you have to make those payments. When you take a mortgage out on an apartment deal, right location, right tenants, right income, that income is going to pay the debt down over the next 30 years. Number 16, the tax benefits of owning apartments, I can do literally 2 hours for you right now. They're massive. When I share them with you in the future in other parts of the courses, you're gonna be like, is that even legal? Half of you will call your CPA. Can he actually do that? Deductible items like interest, expenses, maintenance, even the car you use, repairs, depreciation. There are so many perks in this space. If there was one reason and only one reason to invest in multifamily, literally tax deductions by themselves could warrant the investment. And number 17, capital gains allow for properties held longer than 1 year to be taxed at lower rates than personal income. In fact, income distributed by the properties are at the lowest rates of any income tax paid today. Number 18, real estate investors can defer taxes when using a 1031 exchange. 1031 exchange means I exchange into another similar or like kind property I'll be talking about in future courses. This lets you, the investor, take Sa US profits lang and to. invest Wala all the yan sa profits, atin. pay no taxes on those profits into a similar type structure. You're illiquid, your profits are illiquid, but you didn't pay taxes. And number 19, I'll probably add to this list, but apartments are real. They're tangible investments. They have real tenants. They have a real address. They're paid real money for people to live in a real place. You can visit this, you can touch it, you can explain it, you can take pictures of it. Multifamily investing is something that you should look deeply into and understand all the benefits of. Take away. A genius man. Grabe na. Grabe. Gusto ko yung, actually dun sa 19 na yon, ang hindi applicable sa atin yung number 18. Kasi wala tayong 1031 exchange dito. Kaya isa yan sa reason kung bakit iniisip namin ni Orly na ano eh. I'm not sure if the one that we formed here, pero kasi specific yung sa Jefferson. So we're gonna form an LLC so we can invest in the US. Kasama ng mga anak ko dun. Kasi nag-uusap na kami about investing in the United States. Kasi hanggang 2026, imagine niyo, nagsisimula pa rin tayo sa 2025. 2026, ang daming magmamature na loans sa mga apartment complex sa US. Yesterday sa club, may na-mention yung isa sa Cardone Group na there is, I think, 25 deals na ilalapit sa kanila this coming week. Imagine mo yan, big deals to. Ito yung mga pinag-uusapan is 300 units pataas. 25 of them. Diba, grabe ang leverage sa US at saka ang cost to construct those new they get deals lower than the replacement value. Diba? Kasi on sale ang US market ngayon. Kaya I'm looking at that option as well. But yung 1031, so 19 sa ang sinabi niya, 18 sa atin, considering we don't have any deferred taxes when it comes to the sale. Pero as much as possible when it comes to the exits, ang ating gagawin is more on refinancing. Ito ang magiging exit natin sa majority ng properties natin. We're gonna hold it long term and then refi to get our money out and then buy again. Ganun na. And I'm looking at depende sa magiging kasi sa atin regulated tayo dito eh. That's one of my questions sa Saskatchewan, kung registered ba ang rents doon. Kasi dito, the way it works sa ating na-acquire, kung ano lang yung sinasabi ng residential tenancy branch na rent increase, hanggang doon lang tayo. So for this year, ang rent increase natin is 1.7%. Diba? Masyado siyang conservative. Unless meron kang gawing improvements, but we don't need an improvement in that building anymore kasi yun naman ay updated na. Yeah, updated na siya. So, meaning, for this year, aside from the expenses na
Nang tawag sa atin ngayon, ini-stabilize natin. So, nag-possession date tayo ng January 9, iyon yung confirmation. Ngayon, inaayos lahat ng lawyer yung paperwork to close and nasa registration period na tayo ngayon. And then, they're gonna send us notice na the deal is closed but it doesn't really matter to us anymore kasi we are in, kumbaga, it was turned over to us. Paperwork na lang kasi sa lawyer. January 9. So, adjustments na lang ang ginagawa nila doon sa part ng lawyer. So, so ang mangyayari doon is whatever we ma-stabilize natin ang expenses, ma-identify natin how the move, kasi mga moving pieces yan eh. Yun yung sinasabi. Maybe in the next 2-3 months, so January, February, March, we'll see. Kasi ang ating target is to cash flow monthly. Yun ang aking target. If we can do that without costing us much pagdating sa reporting, we'll do it. Kasi at the end of the day, kung mag-distribute tayo and it will cost us money every month, then tayo din kasi ang masasaktan nun. So we better do it quarterly instead. Yeah. Diba? Makes more sense. Yeah, if it will not cost us that much, then we'll do it monthly. So that's the plan. Okie dokie. Nung pinapakinggan ko, babalik ako dun sa sa video. Nung pinapakinggan ko yan kanina, I was like, nakikita ko yung challenge, especially we've been first time home buyers, 'di ba? Alam natin kung paano ganong kahirap na si Brian naka second house na siya. Kami nakailang houses na kami. Pero you will all remember how challenging it was to be a first time home buyer, 'di ba? Parang lahat na lang ng pwede mong i-submit na hinihingi ng bangko, kulang ka ng ganito, ganyan. So nakikita ko yung challenge na yon during our time. I'm talking about yung sa amin was 2010. I think si Jason kailan ka nga? 2016 ka ba? 16, 17. Yeah. Tapos si Brian, when is your first house, Brian? 2015. 2015. Si Jen, alam ko yan, 2012 yan eh. O, di ba? 2012. I believe si Rocky at saka si sister long time ago yung experience nila sa first home. Yeah, sa Tendal. Kasi si Rocky nakailang lipat na rin siya ng bahay. Si Sister Bernes, the same thing too. But yung ngayon, yung challenge ng ating generation, ito na yung mga anak natin actually. The fact na nag-double na yung price eh. When I started real estate in 2010, ang presyo ng bahay during that time was 200,000. 250 ang average price. Ngayon is 400,000 plus. So, almost doubled. Imaginein mo, yung sinasabi ni Uncle dito na flat wage. Nararamdaman niyo ba yun? Diba, isa yan sa naging tawag nito, discussion sa real estate board noon na nagkaroon ng comparison yung salary versus sa increase ng value ng property. Talagang iwan yung salary. Diba? If you will think about it, kung compare nyo yung during that time salary nyo to now, tapos yung presyo ng property noon at saka ngayon, hindi naman na doble yung salary natin, I would say. Diba? Yung, especially kung tatrack mo yung average wage increase ng Manitoba, it's ang layo. Kaya nga, sino na lang ang makakabili? Diba? Kaya ang thinking din talaga ng next generations is to not own. I'll just rent. Kaya ang laki ng demand ng affordable housing. Ang demand na sinasabi sa affordable housing is not the house. It's not the newly constructed homes.
It's the rental It's property. the itong rentals, yan yung affordable housing na sinasabing kulang. Kasi majority of the generations, nakita nila yung hirap natin, tayong mga parents, ng magbayad ng bills, magbayad ng mortgage. So sila tong generation na parang, I would better rent and prepare myself pagdating sa home ownership. So hindi talaga sila basta bibili kaagad. So yan yung generations, and that's why dun pumapasok yung teka muna, sa dami nitong mga to na hindi bibili ng bahay, saan sila pupunta? E di sa mga apartments. Kaya yan din ang reason kung bakit nakikita niyo na parang ang dami, parang kabuti yung nagpapatayo ng apartment dito sa atin no? Parang ang tawag niyan, parang kung saan lang kinukuha, saan ba galing ang pera itong mga to? Sige, magpatayo kayo para pagkatapos niyo tayo at na fully occupied kami nabibili. Ay, gano'n. Di ba? So, yan ang trending ng mga kabataan. And nakita ko yan sa aking sa aking dalawang anak. So hanggang ngayon sa US, they don't own. Kahit anong discussions namin sa kanila before na bili tayo ng ng bahay nyo, ganyan. Hindi, ang gusto nila is mag-rent. Kasi yung maintenance, yung obligations, yun yung takot na takot sila. Property tax bill. Yeah. Tax bill, insurance, tapos, syempre, magsisimula sila dun sa property na older properties kasi starter home, di ba? Lagi naman ganun eh. Eh di ang daming maintenance nun. Eh kung ikaw yung tipong hindi ka handy, ako, di ba? Kaya ang generations na kasunod natin, sa totoo lang, ay bihira yung mga kliyente na from dito sa mga kliyente kung may mga anak na ngayon, majority sa kanila nagtatry muna mag-apartment before they acquire. Bihirang-bihira yung nagpaplano na bumibili na ng kanilang property. Pero alam mo, swerte pa rin tayo dito sa Winnipeg. Kasi ang presyo ng bahay natin dito, kahit sabihin mo nasa 400,000 na tayo, affordable pa rin siya. Considerably affordable. Kasi sabi ko nga, nilampasan na tayo ng Saskatchewan. Mas aggressive ang market ng Saskatchewan kaysa sa atin dito sa Winnipeg. Kanina meron kaming discussion, I just wanna share this with you kasi this is where we are heading. Ang ating direction is towards multifamily investing. Pinag-usapan namin kanina yung numbers kasi sabi ko nga sa kanya, ang dali lang mag-compute pagdating sa investment. Pero we have to really start very conservative when it comes to cash flow and passive income. Kasi ang passive income is ito lang, hayaan mo pag magtrabaho yung pera mo. That's how it is. Hayaan mo magtrabaho ang pera mo, pabayaan mo siyang but put it somewhere that can support you in the long run, 'di ba? So, sa bangko, alam naman natin yan. In the bank, maybe ang pinakamataas natin na ang tawag sa atin, time deposit dito, GIC, di ba? Nakita kong GIC kanina sa, hindi kanina, kailan ba ako nagpunta sa Access Credit Union. Ang nakita kong GIC nila is parang 3%. May mas mataas ba doon? Last year, Mel, umabot siya ng 5.05. 5.05. Yeah. Is it for the entire year? Yeah, or just for a short period of time? For 1 year. For 1 Placement. year. Yeah. Okay. Pero this year, Mel, nasa 3 point something nga lang eh. Oo, 3 something lang yung yung sa GIC. And it's locked in for how many? Normally, ang lock-in niya is what? Yearly? May options, 2 years, 3 years, 5 years, up to 5 years. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan alisin yung funds mo doon in that. Yeah, there's 2 options eh. Merong cashable and non-cashable. So, mas mataas yung non-cashable. Non-cashable. Doon, diba? Kasi naka-lock in siya for year or years. Correct. Kasi ang gagamitin kasi ng bangko doon, gagamitin niya yung pera mo. Sila ang mag-invest. Yeah. Yung cashable sis, ang offer last year is 4.4%, I think. Yung cashable. Meron akong natatanggap na offer pagdating sa
sa GIC na ano lang siya, short period of time. Let's say, kalimitan yan kapag kasi ang nakakatuwa sa amin, alam mo naman yan ano yan automated yan dahil related yan doon sa what's in your bank. Edi pag deposit kami galing doon sa project, edi syempre ang laking ano noon, 'di ba? Kasi bulk of funds yun dahil yun yung proceeds ng project, no? Mag-automated agad yun, sasabihin, put your money on GIC. This percent for up to ganun siya, up to May or up to, siguro alam nila na hindi nagtatagal yung funds namin doon kasi naka-record naman yan sa kanila. They have their logistics pagdating sa ganyan, or natatrack nila yung activity ng account. So hindi siya ganun kalaki. But sa ating investments sa real estate kasi, ang yun yung number 19 doon sa sinabi niyong benefits, that apartments are real. It's something that you can touch, you can visit, you can take picture, there's an address, di ba? Yun. Ang investments natin sa banks, sa stocks, sa mutual funds, although nakikita natin yung numbers, it doesn't have any tangibles, right? Tawag natin doon paper assets. Okay? And ang GIC, I don't know, meron akong GIC na nilagyan ng funds, kaya ever since noon hindi na ako naglagay ng investment sa GIC because 5 years kong nilaki yung funds namin doon. Meron pala siyang certain ups and downs na may guaranteed ka namang hindi mawawala yung capital mo. So it ended up after 5 years, my money just got back to me at the same amount. What? Yes. Walang interest? No interest. So GIC yun. I know. And I don't know kung it was with TD before. So kaya hindi sabi ko, no. I won't put my money in there. I would rather trade my money somewhere else. Kaya doon kami nag-explore sa real estate. But anyways, sa atin, on this investment, based on the numbers na kinakalculate ko, we're looking at although ano pa to, it's too early to say, pero ang existing, based on the previous pro forma na ibinigay sa atin ng agent, although tumaas na yung rent natin, starting August pa lang may nag-increase na ng rent last year. So it means yung ibinigay sa ating pro forma na dated July when we bought the property, tumaas na. And the increase of rent during that time, which is 3%, it was applied to several units na up to the end of the year. Up to the end of the year. So meron na siyang in-increase na hindi kasama doon sa pro forma na binigay. So that pro forma alone gave us na positive 3+% on that pro forma ng cash on cash, meaning nag-invest ka ng 10,000 or ng 100,000, you get 3,000. 100,000, you get 3,000 annually. Meron kang income na ganon, but because you will be benefited of the depreciation, it doesn't look like you have an income. Yun yung maganda doon pagdating sa tax filing. So nasa 3% siya. And second year is nasa 4.5. So not so sure yet, but that's how it will gonna increment. First, second, third, maglalaro siya between 3.5 hanggang 5% doon sa first 3 years. Ganon ka conservative. Ryan, yan ang natutunan ko sa accountancy. Laging maging conservative. Kahit may nakikita kang anything increase, better be below that. So, I would say yun yung value, yun yung pinaka cash flow natin ng funds invested natin on this property. It's not as big na hindi siya ganun kalaki pa. But here's the thing. It's good for us to have yung parang goal.
kanina magkausap na kami ni Sister Shawnee. Wala lang siya ngayon kasi ang trabaho niya pang gabi siya. It's good for us to have yung goal na magkano yung gusto kong maging passive income so you can equate it doon sa iyong magiging capital contribution. So kung on average ay 5% ang passive income, how much do I need to put in kung meron akong goal na $2,000 a month passive? Something like that. And then work on it. Ang nakakatawang conversation namin ni Sister Shawnee kanina was, sabi niya parang hindi na tuloy ako nag-iisip na kung ano yung gagastusin ko. Simula nung natutunan ko tong investing na to, parang lahat na lang ng gagastusin niya, iniisip daw niya muna. Tapos, it's better to keep the money and then pay off whatever yung kailangan niyang i-pay off para ready siya doon sa susunod na acquisition. Di ba nakakatuwa? Hindi na yung tipong may maisipan kang bilhin. Makabili nga ng ganito, hindi mo naman kailangan, di ba? So, this time, it made her think na teka muna, hindi ko naman yan kailangan. I better pay off yung dapat kong bayaran muna para mabawasan yung kautangan na yun and then ready na ako for the next deal. So nakakatuwa. Yun yung mga mindset ng investor eh. And that's how Uncle saved his money. Kung makikita mo yung maririnig mo yung niya, yung mga videos niya previously na sinasabi niya, I stored my money. Kasi ayaw niyang ilagay sa bangko ang pera. For whatever reason. Ayaw niya talaga. Kasi alam mo kung bakit. Gagamitin ng bangko yung pera niya. Gagamit siya sa bank system. Ayaw niyang gamitin ng bangko yung kanyang funds. Kaya he stored it somewhere else. And then yun yung na-accumulate niyang pambili ng first property niya. So, nagsimula din siya ng single family home. And yun yung pinaka-investment niya na parang nagturo sa kanya na no, it's better to invest in more units than to have a single unit only, a single family, di ba? So ayun. But anyways, that's just a good parang vision or goals to have. I wanna get $2,000 per month on my investment. So, kung kukomputin mo siya on a 5% conservative rate, 2,000 divided by 0.05. 2,000 times 12. That's 24,000 in a year. Divided by 0.05. Dapat pala nandito yung kalahating milyon pala yung dapat natin. So, moving towards to that, but again, this is just cash flow, okay? Cash flow yan. And it's just one of the piece ng income sa real estate, okay? Kasi another piece that you're gonna benefit, which is hidden, is your tax break. Diba? Ito depende sa inyong tax bracket. So, ngayon, I'm so excited, sabi nga ni Uncle kanina eh. Yung tax topic pa lang, I can discuss this all day in 2 days. Kasi ganun siya kadami. Na minsan may mako-question mo na, pwede ba talaga yan? So the tax break in investment in real estate, that's the second ng income. Hindi mo siya makikita kasi that's something behind pagka nagkaroon ka na ng tax filing, dun mo na siya makikita as benefits. And then another one which is huge is yung sa refi. Ang refi yan ang multiplier na tinatawag. Na in the next 3 years, 5 years, when the rent goes up, you can get the money that you put in. Yun yung pinakamaganda, which is non-taxable event. Kaya these three, ito palang tatlong to, you're gonna realize na iba ang investment sa real estate compared to any other kind of investments where
mapa gold yan, yeah, ang stocks is you're gonna make money on stocks when you buy low, sell high. Diba? Yeah. Yun ang stocks market. Mutual funds is the same thing kasi it's more of the ups and downs of the unit price. Buy regularly para ma-even out yung units value per units, and then so again, selling is the only exit. Kaya di ba, based dun sa sino ba? Si Brian ba nagpadala no na do not invest in anything that you only have one exit. Di ba? Mas maraming exits, mas better. And you can only find it in itong ganitong klaseng portfolio sa real estate. So maraming klase ang investment ng real estate, but it's just that apartment has the most sustainable. Kasi nga, ang mga nakatira doon, mga taong kailangan ang housing. Diba? Kailangan yan eh. It's di ba? Food, clothing, shelter. Primary needs. Basic needs. Primary needs. Yeah, primary needs. That's why napaka-stable na magkaroon tayo ng investment into an apartment deals. Kasi dun talaga, especially sa panahon ngayon where housing market is ang housing sa single family is not really that as affordable as before. So, affordable housing, which is rental and apartments, nandun ang business yan. Kaya, doon tayo magpo-focus. Kaya, get ready to rock and roll and let's go, sabi nila. Diba? Kaya, ang ganda ng question sa akin ni Sister Shoni kanina eh. Sabi niya, paano yung kasunod na investment natin? Baka, saan kaya ako kukuha ng pang-contribute, diba? Pang-contribute. So sabi ko, pagka may nakita tayo, then for sure you're gonna find a way where to find it. Pero ngayon pa lang, nagsisimula na daw siyang mag-isip ng paano siya magkakapal, which is really good. I know that's one of the fruits nitong pinag-uusapan natin palagi. Fruits na yan eh. Nagkaroon na ng change of ng goals and mindset, which is nice. Kaya I'm so happy na natututo tayong lahat dito. Diba? Hindi sa habang panahon ay working. Kailangan nating pagtrabahuhin yung ating iniipon. Huwag natin siyang gawing tamad. ay. I just had ito, gusto ko lang magkwento ng isang kabanata ng isang nakausap ko 2 days ago. Asking for an advice about ano daw ang gagawin niya dun sa property niya. I was like, depende sa plano. Depende sa plano mo. Alam mo kung anong sagot sa akin? Ako naman ay naawa. Sabi niya, sister, wala akong plano. Hindi ko alam kung ano yung plano ko. Sabi ko, really? Can you just dig deep? Ano yung plano mo? Ano na siya almost retiring na. Actually nga, pwede hindi na siya magtrabaho So, naawa akong bigla. Para bang, alam mo yung, may mga tao palang ganun dito. Na they don't really have any plans. Na naandun na sila sa ganong age. Nakabayad naman, bayad na yung bahay nila. Pero, parang wala lang. Hanggang ganun lang. Na gusto pa niya mag-work ulit. Sabi ko, why? And then, gusto niya daw paupahan yung bahay niya. Sabi ko, why would you need to do that? Hindi niya masabi sa akin, pero parang sabi niya, parang gusto ko lang. Alam mo yun, yung mga ganong, sabi ko, honestly, ang hirap mag-advise sa someone who doesn't have a goal, who doesn't have a plan. Kasi, supposed to be lahat aligned yan eh. Yung direction mo, yung goal mo, ano yung gagawin mo, naka-align lahat yan towards dun sa goal eh. So, kung magkakaroon ka man ng any financial decisions, related pa rin yan dun sa goal mo. I can't see tawag nito, ways kung paano siya
mabigyan ng advice, and I was like, you know what, hindi ako financial advisor to give you this, and I'm not an expert on that. Pero the only thing I would like to to maybe, hello sister, to maybe tell you is, siguro sis, dig deep at alamin mo kung ano talaga yung gusto mo moving forward. Kasi otherwise, I can see what's going on with the family, na parang mauubos yung panahon nila para magtrabaho lang. And then they have, parang ang lungkot pagka. So, parang naawa ako. Diba? Sabi ko siguro, it's time to share something that we know, na para naman magkaroon ng magandang direction yung mga kaibigan natin. Kung hindi man sila interesado, we just share with them, baka makapag-isip sila at this time, tapos ma-make up yung mind nila. At least may narinig silang someone that cares, di ba? Sabi ko sa kanya, sa totoo lang hindi kita ma-advisean kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula dahil wala kang plan. Like, at least sana may plan ka, so I can give you some pieces of information na kailangan mo tong gawin, or ito, ano sa tingin mo to. Wala talaga siya. Kaya meron palang ganun dito. Meron palang mga tao, mga Pilipino na maybe yung iba kakilala nga natin pa. So they just come here to work, and then tatanda na, that's it. Parang hindi ko yun I-imagine. Hindi ko ma-imagine. I know. But yeah, just sharing, and para sa akin kasi it's good to have that conversation and at least touch magkaroon sila ng magkaroon ba ng a little bit of opening na magsimula sila mag-isip, 'di ba? Simula sila mag-isip. Bakit nga ba tapos ko nang bayaran tong bahay ko, tapos gusto ko pang magtrabaho, ano nga bang gagawin ko, 'di ba? Wala nang panahon para sa sarili or something like that. And I was like, it's too sad. Feel sad after nung makausap ko. So sad. May edad na matanda na, tapos parang there's no direction. I feel sad. Kaya, well, anyways, at least dito sa ating group, we have family that we can share something with, and alam natin na meron tayong direction na may pupuntahan, di ba? Hindi tayo nagsisolo. We have goals. And meron tayong, anong tawag doon? Ano ba yung dot? Dart. Diba? Dart? Yan. Meron tayong goal na gusto nating ma-hit yung center, di ba? That's the ano natin. At least. So, moving forward, nakapagsimula na tayo. We have our own individual portfolio na nag-start na tayo. Now, dun sa kasunod, we'll see. Ano yung magiging next move natin? The next chapter. Next chapter. So, ang i-update ko kayo once na na-review ko ng lahat ng papers. Maybe share ko kay Brian yung isa. Sister, dumating na yung information ng 160 units. Kaya I'll share it with you and with Brian para tingnan natin yung numbers. Mga number persons dito eh. Meron po rin akong dalawang nakita. Baka gusto niya rin po tignan. Sige nga, ikaw talaga. Go. Why is that? Ay, sisend ko po siya. Pero mas lower siya na units. Okay, maisi-share mo ba? Ilan units yan? Sa computer po eh. Nasa cellphone kasi ako. Yung isa ko po, if you can search there sa Sige, let's go. 4 units, saka yung isa is ilang units? So, 63 units. Mag-open tayo ng search bar and then we're gonna search it together. Sige. Let's May details po siya ng net income mula dun sa site. Kaya, teka, nasa na yung ating okay, dito tayo. Anong address, Brian? I-open ko lang po ulit. Okay, go ahead. One is in Edmonton, Woodridge Place. Woodridge Place, 10139, 158th Street Northwest. This one? Woodridge Place. Sa LoopNet ko po nakita po eh.
this one? Yes, that's one. Oh, yan. Nakita ko din yan, Mel. Good. Yeah, it's good to... Yung Pero isa is ilan lang ito? is 54 units lang. And then, there's one more pa po akong nakita. And then yung isa is... Actually, tatlo po pala to. So, isa, Sun River Estates, 5580 35 Street. Alberta pa rin po, pero medyo malapit sa Edmonton. Sun River Estates. Yes. Sun River Estates. Magkaiwalay po yung Sun River. Magkaiwalay po yung Sun River po. Is it this one? Hindi ko po makita yung picture. Pero ano siya, number 63 units. Ayun nga po, sa LoopNet ko po siya nakita. I can send you po yung link. And then there's another one. 126 units naman. Yan, parang mas gusto ko yung 126. Hinali ko po talaga para. Gusto niya po yun. Anong address niyan? Anong address niyan? Yung 126 units, 2801 43 Ave, Stony Plain, Alberta. 43rd Avenue, Yes po. Northwest, Edmonton. Hindi po, Stony Plain. Okay. Parang 40. ano ko yan. Teka, 2801. 43 Ave. Stony. Yan po. Yan. For list po ata kayo na na search bar. Search mo yung for sale. For sale ba? Okay. Ganyan po. Ilang minutes away po ba to? From Edmonton. Parang on the left side. Sa ano to, no? Parang rural ng Alberta, Stony. Opo. Meron din sa dalawa ko pong other nakita kasi yung iba mayroon siyang 97% occupancy. Ayan po, ang occupancy, ang vacancy niya 0.8%. Sabi, spur the brochure attached. Mm-mm. Medyo renovated naman po. Actually, renovated na siya eh. Yeah, renovated na siya. Very good. Marami siyang Considerably, ano din siya. Iniisip ko baka ganyan din po yung location nung isa na 160. Possible. Medyo outside the city pero malapit pa rin po kasi this is 35 minutes drive to Edmonton's downtown. Avisan niya. Other option to look at. Yeah. Gusto ko tong numbers nito. Ayun nga, makita niyo po dyan yung nakalagay 0.8% vacancy as per CMHC Rental Market Survey 2023. Page 2. Page 2. Page 3 po, page 3. Page 2. Ay, ba't hindi lumalabas dyan? Ayan po, sa nadaanan nyo na po. Baba po kayo dyan. Yan, 0.8. Laki. 0.8% vacancy. Actually, maliit. Maliit ang vacancy niya. So, 0.8 lang. Bakit gano'n na po? Even 1 as per markets. Ibig sabihin, fully occupied yung building. 4.81. Halos lagi po, no? Wala siya. Mm-hmm. Inisip ko maganda siya dahil kung ganyan ang vacancy. Yeah.
Hindi ko lang Mas interesting yan, no, Mel, kaysa sa Saskatchewan. Oo, kasi mas mababa ang ano niya, Vacancy rate. ang vacancy. And price. Plus, marami talagang lumilipat ng Edmonton. Actually, Edmonton ng halos pareho ng Winnipeg when it comes to demand. Yeah. Isa yan sa meron akong pinakahanap. 8 million. Sige. Ganda to. The other two, ano yung isa mo pa, Brian? Maliliit na po siya pero may net income siyang details. So that's why I said baka pwede. Maliliit lang po. Yung isa, sige po, check nyo. Let's see. Tingin po, open po kayo ng LoopNet ulit. Doon po din siya. Tayo ulit dito. Binigyan ko pa po kayo additional work at Mel. Hindi, maganda yan. Kasi kailangan natin talagang magkaroon ng another properties. So, we have to keep on looking. Importante sa atin na meron tayong options. Diba, sabi nga lagi ni Uncle, bago siya makakita ng isa naghanap muna siya ng 100. Ganun pa. Ganun pa Aggressive. Hanap niya. Okay po. Sa ano nga? 5580. Ay, isa po muna. 10139. 158. 10. 139. 10139. 15. Ito siya. Ito yung pagkakadikit to. 158 tsaka 1. Ayan o, multifamily. 4 multifamilies. Yung isa po sa taas, may 5% cap. Ito siya, kasi this is an older one, kaya... Older po. Yeah, mas older po yun sa nakita ko. Yung... Ito kasi yung isa, nakita. yung dalawa. It's magkakatabi. Sa 159, 158 Street Northwest. And then yung isa po, yung 10, 139, may brochure po siya, may details po siya, tingnan niyo. Ito kasi, anong year built ito? Built 1981. Mm-hmm. May brochure po siya, mayroon siyang net income niya na ano yung proposed financing. Pero yun nga, medyo luma yung labas. Hindi ko pa makita yung loob. Yeah, wala siyang picture sa loob. Replacement of roof, Class C 1981. 155,000 per unit. Maganda yung presyo niya. Anong picture pa po sila sa loob para makita kung ganda. Ang pagmitan pagka ganito, it's either fully occupied yung facility na hindi nila mapicturean. Or maybe majority of the time, maraming gagawin sa loob ng property. So, parang project ang dating. Meron ba po akong isa ito, men? Go message as a message translation. So, that one. And then yung sa Sun River, tama ba Yeah. ito? I can give you the address. 5580. Sige nga. Ano ang address? 5580. 5580. Then 35th Street. White Court, Alberta. 63 units. Ito po may picture naman ng loob. Medyo renovated yung loob niya. Mas lower ito. Tingnan natin. 63 units. This is 2016. Yeah. Yeah, 173,000. White Court, Alberta kasi is outside. Medyo mas outside niya rin po yan. 76. Gusto ko yung numbers. Alam mo yung meron dito sa may Gimli, newly built na, I think that is 24 units. 250,000 ang bawat isa eh. Sabi ko, the numbers is not possible pagdating sa underwriting. Kasi
too much. Right, unit. Outside Winnipeg ka eh, right? Hmm. This one for 173. And kung brochure, kung gusto niyo makita yung income niya for the year. Meron siyang pro forma. Yes. Renovated sa loob. Renovated siya sa loob. Mhm. Ito. Vacancy niya, vacancy is 3.5%. Oo. Actually, kinukuha nila to sa CMHC. Ayun. Mm-hmm. Kano net? 625. Yeah. So, lumalabas ang kanilang, ang baba ng kanilang ang baba ng kanilang expenses. Parang 35%. 345, Yes. Patricia Sa Soler. 1 million. 70. So, Yeah, parang 36% lang ang kanilang. Meron mga facilities na mababa ang cost ng operating. Pero yung 35 kasi hindi daw ka pinipaniwala, hindi ba sabi ni Angel? meron pa yan. Mas maganda daw na mag-estimate ka ng higher, minsan nga 45% lang pinapakuha niya. Para mas feasible. Yeah, para at least nandun ka sa conservative approach. Hindi nakaka-shock. Exactly. Exactly. Especially kapag ganitong apartment style na minsan ang ano nito is, well, pagka mga bago, kalimitan, may kanya-kanya na silang meters. So, ang nagbabayad ng individual hydros ay sila. Let us see. Tingnan natin na utilities. Mataas din ang utilities nila. 78,000. Yep. See, kita mo, pag management fees, the more numbers of units you have, the less the management fees. Sa atin, ang ating management fee, if you will see, ang management fee natin sa Jefferson is 5%. Here, they're only paying 4.25 management fee. Kasi maraming facility, maraming units. Kaya, mas better talaga ang mas marami. May question ako dyan, Atumen. Dyan sa Yansan River na yan. If you go to page 2, meron siyang excess land. So may building 1 and 2, and then there's an excess land na 2.2 acres. So bali yan yung map niya. So for expansion pa siya, hindi pa nakabuild yung building 3 na yan. Yan yung Wala pa. No. means they're selling all of that land. Sama na po sa 10 million. Oo, I think so. Kasi nakalagay, plans to support 48 to 64 suites. Kasi ang binebenta mismo is the facility, the whole facility. North, existing, proposed. Hold on a second. Teka. Building 1, building 2. I think no, only building 1 and 2, I believe. Existing buildings 1. Pero tanong natin. Let's ask. Pero based on sa drawing, kasi parang totally separate yung phase 3 eh. Phase 2 eh. Yung building 3. May video pa pala. Pwede siya maging independent eh, correct? Yeah. Based on the drawing. So, pero na-mention niya, land expansion lands. We'll see. Lalo mas maganda kapag kasama sa 10.9 yung land. May video din po dyan on the right side. Yeah, see what it looks like. Yan pong play button. Okay. Yeah. Interesting. Pakinggan na natin. Mukhang probinsya dating nito pero hindi naman. Nasa city naman. Oh, meron siyang parang nasa outskirts. Outskirts siya. Pero maganda, no?
Yun po, maganda. 35 minutes drive to downtown, sabi po. To downtown Edmonton. Edmonton. Okay. Most likely po nung nagpunta po kami doon, pretty near naman yung yung 35 minutes na drive. Kasi doon normal na yung 1 hour drive to go somewhere. Mhm. At saka siya, hindi siya maliit na municipality. It looks like it's a bigger municipality. Kasi dito sa atin, maliliit ang municipality, Ay, what's this? Sorry. Okay. Baka ako, show up mo dyan, Ben. I know nga I know. Ano ba yun? But anyways, these are good to explore. Mukhang pupunta tayo ng Alberta. Diretso na po natin yan. Pag Saskatchewan, Alberta. Oo nga wala kasing magbukas dito sa Winnipeg or minsan naman sabi ni Orly, Acres of Diamonds. Minsan hindi natin nakikita pero meron pala. We will keep our eyes open para sa mga opportunity nito. So, oh wow, we extended our discussions. Ang galing. It's a very interesting topic. So we're getting ready for the next acquisition. Yay! Alam niyo na gagawin nyo. Times 10 natin. Create money. Magwawalis na naman tayo ulit. Magta-times 10 tayo. Kaya, Pag inad niyo po lahat yan diba? Pag inad niyo po lahat ng nakita natin, baka 10 times na nga po ng 28 units. Totoo, diba? More than 280 kasi 160. Tapos 120. 126, doon pa lang 286 na diba? O meron pa tayong 64. Ay, 64 nga ba yung isa? 64. Yeah, meron pa tayong 64. So, Ang sarap mangarap. yes, Saan tayo kukuha nun? libre yan. Ready ko na yung trailer. Dito na kami matutulog. Rocky! Pwede bang maki-occupy na lang dyan? Oo. Tabi kami. Brother Rocky and Sister Cecil. Pwede ba dyan na lang kami makitira? Water dito. Oo, dito lahat. Dito lahat. Dyan tayo magtatayo ng community. Di ba, no? Nakakatuwa. Malaki tong natin dito. Di ba? Kailangan lang merong parking. Oo, parking. Kailangan lang meron tayong parking. So, and it's a good plan. It's a good plan. Alam niyo, ang isa sa itinuturo sa atin itong opportunity na to, yung wag tayong ma-attach on anything na meron tayo. Which is really good. Diba? Yung ganong klaseng teaching na you can, mas mas makaka-move free ka, makakapag-think free ka. And, yeah, ang sabi ni Uncle, yun daw, ang tawag nito, yung bank, kaya ayaw niya sa bangko talaga. Gusto niya yung kanyang money, magkaroon ng babies. Babies. So, that's where we are heading. Kaya, Brian, keep looking. Let's keep looking. Next time, si Jen na mag-share. Nakita mo pala, sister. Yeah. Yeah. Share natin yung makikita natin. LoopNet is one of the good tools. Kahit hindi pa tayo kahit sa chat natin sa club, let's give yung addresses and then we'll keep searching para ma-reach out natin yung mga brokers na may hawak ng deals. And then, ang beauty pa nito, pag nakausap natin ang mga brokers na yan, malay mo meron silang deals na talagang hindi lang nila na ilalagay pa. So at least makikita natin yung first time, diba? So that's our goal. That's our goal. Kaya 10x family. 10x family. Mananaginip muna ako. O, diba? Wait lang. Diba? Nasaan si Jason? Jason, nasaan ka na? Dali, game. Wala si Verna. Mukhang nawala din si sister ko Kaya we'll just 10x. And Jason, habol ka. There you go. Okay, let's 10x and let's go out there and share the blessings.